Pagod ka na ba sa buong araw? Parang wala ka ng lakas. Puro trabaho, puro iniisip, puro alalahanin. Tila ba? Kahit nakahiga ka na, ang dami pa ring bumabagabag sa isip mo. Kung ganyan ang nararamdaman mo, itong panalangin ngayong gabi ay para sa iyo. Dito sa ating munting komunidad, ang layunin natin ay magbigay ng kapahingahan sa puso at kaluluwa. Hindi lang sa pamamagitan ng salita ng tao, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos at taimtim na pananalangin. Kaya bago ka matulog, samahan mo muna ako ng ilang sandali. Isantabi natin ang lahat ng pagod at bigyan ng oras ang ating Panginoon. Dahil siya lang ang tanging nagbibigay ng tunay na pahinga. Alam mo ba, ang gabi ay regalo ng Diyos? Ito ang panahon na ipinapakita niya sa atin ang kahalagahan ng pagtitiwala. Sa gabi, hindi natin nakikita ang lahat. Madilim, tahimik, walang kasiguraduhan. Pero kahit hindi natin nakikita ang nangyayari, may katiyakan, may Diyos na gising habang tayo'y natutulog. May Diyos na nagbabantay habang nakapikit ang ating mga mata. May Diyos na nagsasabi, "Anak, ako ang bahala. Huminga ka, magpahinga ka. Ako ang magbabantay." Kaya't ngayong gabi, bago tayo lumapit sa panalangin, isipin mo muna, ano ba ang pinaka-nakapagpabigat sa puso mo ngayon? Trabaho? Pamilya? Kalusugan? Relasyon? O baka pakiramdam mo, ikaw ay nag-iisa? Ibigay mo lahat iyon sa Diyos. Hindi mo kailangang dalhin mag-isa ang bigat ng mundo. Ang kailangan mo lang gawin ay magsuko. Bago ka matulog, subukan mong isipin ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo ngayong araw. Hindi kailangang malaki. Pwedeng simpleng kape na nakapagparelax sa'yo. Pwedeng mensahe ng kaibigan na nagpangiti sa'yo. O kahit simpleng katahimikan ngayong gabi. Kapag natutunan mong makita ang mabuti, kahit sa gitna ng magulo, unti-unting gumagaan ang puso mo. Ang pasasalamat ay parang ilaw sa dilim. Ito'y nagpapaalala na kahit may pagsubok, may Diyos na kumikilos. Ang taong mapagpasalamat ay hindi madaling lamunin ng takot. Bakit? Dahil lagi niyang naaalala kung paano siya tinulungan ng Diyos dati. At kung tapat siya noon, tiyak na tapat siya ngayon. Marami sa atin ang hirap makatulog dahil iniisip ang bukas. Paano na kaya ang trabaho ko? Paano na ang mga bayarin? Paano kung hindi gumaling ang sakit ko? Pero alam mo ba, ang pagtulog ay tanda ng pagtitiwala? Dahil sa pagtulog, iniiwan mo sa Diyos ang lahat. Parang sinasabi mo, "Lord, hindi ko alam ang bukas, pero alam kong hawak mo ito. Kaya magpapahinga ako dahil alam kong kasama kita." Hindi natin kailangang malaman ang lahat ng detalye ng plano niya. Sapat nang alam natin na siya ang may hawak ng plano. At ang plano niya ay laging para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Ngayon, samahan mo ako sa panalangin. Hindi kailangan ng magarbong salita. Hindi kailangan ng perpekto. Ang kailangan lang ay isang pusong bukas at tapat. Tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat. Salamat sa araw na ito kahit mahirap, kahit nakakapagod. Narito pa rin ako, humihinga, nakakatulog, at may pagkakataon pang lumapit sa iyo. Salamat sa lahat ng biyaya, malaki man o maliit. Salamat sa pagkain, sa lakas, sa pamilya, sa mga kaibigan. Salamat dahil kahit may problema, hindi ako nag-iisa. Patawad, Lord, sa mga oras na mas pinili kong mag-alala kaysa magtiwala. Patawad kung minsan, nakakalimutan kong hawak mo ang lahat. Ngayong gabi, isinusuko ko sa iyo ang lahat ng bigat na dala ko, lahat ng takot, lahat ng iniisip, lahat ng hindi ko kontrolado. Ikaw na ang bahala. Tulungan mo akong makatulog ng may kapayapaan. Palitan mo ng pasasalamat ang aking pag-aalala. Palitan mo ng tiwala ang aking takot. At bukas, paggising ko, ang una kong salita ay ito, "Salamat, Lord. Salamat dahil hindi mo ako iniwan. Salamat dahil hindi mo ako pinabayaan. Salamat dahil tapat ka, kahapon, ngayon, at magpakailanman.
Sa pangalan ni Jesus, Amen. Habang humihiga ka ngayon, tandaan mo ito. Ang Diyos ay mas malapit kaysa sa iniisip mo. Hindi mo siya kailangang hanapin sa malalayong lugar. Nandyan siya, sa tabi mo, nakikinig, nagbabantay. At kahit sa pagtulog mo, siya'y kumikilos. Ang mga bagay na hindi mo kayang ayusin, ang mga problemang hindi mo kayang solusyonan, siya ang gumagawa ng paraan habang nagpapahinga ka. Isa pa, bago matulog, subukan mong palayain ang galit o sama ng loob. Mahirap, oo. Pero hindi ito para sa ibang tao lang. Ito'y para sa kapayapaan ng puso mo. Sabihin mo sa Diyos, Lord, pinapatawad ko ang mga nakasakit sa akin. Ayokong dalhin ang bigat na ito sa pagtulog ko. Palitan mo ito ng kapayapaan. Kapag natututo tayong magpatawad, mas magaan ang gabi, mas payapa ang tulog. Hindi natin alam ang bukas, pero alam natin kung sino ang may hawak ng bukas. At yon ang nagbibigay ng kapayapaan. Kahit hindi natin makita ang buong larawan, kaya natin magpahinga dahil alam nating may Diyos na mabuti at tapat. Ngayong gabi, bago mo ipikit ang iyong mga mata, isulat o isipin ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo. Sabihin sa Diyos ang lahat ng kinatatakutan mo. Ipahinga ang puso mo sa presensya niya. At kung kaya mo, magdasal ka rin para sa ibang tao, kaibigan, kapamilya, o kahit taong hindi mo kilala na dumaraan sa hirap. Dahil kapag sama-sama tayong nagdarasal, may kakaibang kapangyarihan na kumikilos. Kaya kapatid, tandaan mo, hindi ka nag-iisa ngayong gabi. May Diyos na gising, nagbabantay, at nagmamahal sa iyo. Kahit gaano kabigat ang araw mo, sa presensya niya, may kapahingahan. Kahit gaano kalaki ang problema, mas malaki pa rin ang Diyos na kasama mo. Kaya't huminga ka ng malalim, isara ang mga mata, at hayaang ang huling salita ngayong gabi ay ito, Salamat, Panginoon. At bukas, paggising mo, gawin mo rin itong una mong salita, Salamat, Panginoon. Kung napagpala ka sa panalangin na ito, i-share mo rin sa iba. Baka may kaibigan kang pagod, nalulungkot, o may pinagdadaanan. Isang simpleng pag-share mo lang ay maaaring maging sagot sa panalangin nila ngayong gabi. I-comment mo rin sa baba kung ano ang gusto mong ipagpasalamat kay Lord ngayong gabi. Walang maliit o malaking bagay, lahat ng biyaya ay mahalaga. I-type mo lang, Salamat Lord, at punuin natin ang comment section ng pasasalamat. Habang binabasa mo ang mga comment ng iba, ipag-pray mo rin sila. Mag-pray tayo hindi lang para sa sarili nating concerns, kundi bilang isang komunidad na nagtutulungan at nagdadamayan sa panalangin. Kung may nag-comment ng prayer request, mag-reply ka ng simple lang, gaya ng, pinag-pray kita o kasama mo kami sa panalangin. Dito sa ating munting community, walang nag-iisa kapag tayo ay sama-samang lumalapit sa Diyos gabi-gabi, nagtitiwala na Siya ay nakikinig at kumikilos. Kaya i-like mo ang video na ito, mag-subscribe ka sa channel namin, at i-on mo ang notification bell para sa mga susunod nating panalangin. Tuloy-tuloy tayong aabutin ng Diyos araw-araw, panalangin sa panalangin, hakbang sa hakbang. Pagpalain ka ni Lord. At tandaan, may Diyos na laging gising, laging nagmamahal, at laging kasama mo